Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago po kayo dito, welcome na welcome din po kayo. And thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan po natin ngayon ang mga mensahe ninyo for September 29 for Gemini. We have moving. Ayan. So, may movement naman nangyayari dito, no? Maaring physical move ito. Gemini, maaring may maglilipat bahay dito, maglilipat ng apartment, condo, maglilipat ng place of residence, maglilipat ng opisina, trabaho, no? Maaring may renovation din dito na magaganap for some of you, Gemini, no? Maaring may mga ganon. Maari din na may career ano dito, change. Hindi na akin napipick up. No? Career change. Ayan. So, what else? We have you are stronger than you know. Ayan. Pampalakas ng inyong kalooban dito, Gemini. No? Ito yung reminder sa inyo ng spirit na kahit may mga pagbabagong nangyayari sa buhay ninyo ngayon or about to happen, Gemini, kayang-kaya ninyo yan. Okay? That's part of life. Change is a part of life. Normal yan na merong pagbabago once in a while sa mga ganap sa buhay natin, you know. And para mas maging smooth ang transition ng lahat, no, ng mga pagbabagong ito sa buhay natin, no, let's just embrace it instead na na kontrahin natin or i-oppose natin. Let's embrace the change, no. Pasasaan ba at makakapag-adjust din kayo, no? Eventually, pag naka-settle down na kayo dyan, no, sa change na yan, sa bagong lugar, bagong sitwasyon, bagong experience, no, ay magiging okay na din ang lahat, no. Sa una lang talaga, may kabisihan, may kaaligagaan tayo dyan pag merong nagbabago, merong adjustment na kailangan gawin, but you can do it. Kayang-kaya ninyo yan, Gemini. Realizations and epiphanies, ayan. So, meron mga pagmumuni-muning magaganap dito for some of you, Gemini. And epiphanies will be sent to you, no? Divine guidance, new inspiration, mga bagong ideas, you know, papasok yan sa inyo, no? During your, mga reflection time ninyo, introspection time ninyo, Gemini. And that is going to help you, you know, dito sa pagbabago ng mga sitwasyon sa buhay ninyo. You will be sent that inspiration and epiphanies and realizations as well para magabayan kayo, no, as you navigate this change. So what else? We have King of Cups. Ayan. Maybe ang iba sa inyo naghihingi ng gabay, naghihingi ng advice, no, from other people. Maaring sa elders ninyo, maaring sa parents ninyo, or siguro may mga mentor kayo, counselor na kinakausap talaga, no? Kasi maaring yung move na to is maaring hindi rin ninyo ito kagustuhan, no? Maaring ganon. Maari din na yung move na to is gusto ninyong gawin, pero may kaba, may takot, may pag-aalinlangan, maaaring ganon, no? Kaya nagkakausap kayo siguro dito ng someone na alam ninyong makakapag-advise sa iyo na makakatulong sa inyong gumaan ang inyong pakiramdam, magkaroon kayo ng different perspective siguro, nang sa gayon gumaan-gaan talaga ang inyong pinag-iisipan dito, no? Gemini, maaari din na reminder din ito sa inyo ngayon na you are given epiphanies, you are given new inspirations dito. Kaya pay attention to your intuition, no? Pay attention to your intuitive messages na dumadating sa inyo, Gemini, nang sa gayon matulungan kayong luminaw ang inyong kaisipan. Instead na may kaba kayo, excitement ang dapat na maramdaman ninyo. So maaaring may mga ganong realization kayo dito, no, na makukuha. So, what else? We have Knight of Pentacles. Mabagal, no? Ang galaw kasi si Knight of Pentacles. Merong
pagkasigurista, meron siyang pagkabagal ang galaw, you know, kalkulado ang galaw, kumbaga every step is calculated ni Knight of Pentacles. Kaya maaring gano'n ang sitwasyon ninyo sa ngayon. Maaring matagal kayong nag-iisip, matagal kayong nag-strategize, matagal kayong nagpaplano about this move, no? Maaring gano'n. Maaring set na to, no, para sa pag-change ninyo ng kung ano man yan, opisina, tahanan, or whatsoever. Pero kayo, parang yung isip ninyo wala pa doon, no? Wala pa doon. Maaaring ang isip ninyo nandito pa rin kayo sa dati ninyong ginagawa, and you're still strategizing little by little, no? Para doon sa move na mangyayari. So parang ganon. For others of you, this could be new financial opportunities na dadating sa inyo dito, Gemini. Maaari din na yung mga financial opportunities na to is eventually meron din kayong kukunin dyan, at yun ang sa inyo, magdadala para dito sa moving energy na to, no? Maaring yung opportunity na to will require you to relocate, no? Will require you to move to a different place, yung ganon. So maaring may ganong sitwasyon din ang iba sa inyo dito, Gemini. Pero kapag ganon din ang sitwasyon, pag-iisipan nyo pang mabuti, no? Bago kayo umuo, bago kayo mag-commit sa kung ano man ang trabaho na yan, career offer man yan, or business opportunity, no? So we have 5 of Swords. Ayan, may inner conflict, internal conflict ang iba sa inyo dito, Gemini, no? Dahil siguro dito sa move na to, no? Parang ang karamihan sa inyo dito, Gemini, na may ganitong sitwasyon ay hindi kayo komportable, no? Hindi kayo komportable sa move na to. Kasi maaring ang karamihan sa inyo dito na may ganitong sitwasyon is hindi kayo very open sa change, no? May mga ganong klaseng tao talaga. Normal naman yun, no? Na ang iba, very comfortable tayo kung nandun lang tayo sa comfort zone natin, 'di ba? Okay na tayo sa kung ano ang meron, kung ano ang nakasanayan na, no? And when the change happens, when there is change coming up sa buhay, parang nawiwindang ang iba, na natotorete ang isip kasi hindi sila handa or hindi sila komportableng merong magbabago, no, sa kanila. Kaya maaring yon ang nagkukos ng internal conflict para sa iba sa inyo dyan, Gemini, na may ganong sitwasyon. But you know what, Gemini, don't worry, no? Huwag kayong mag-alala. Unang-una, sinasabi nga sa inyo ng spirit dito na you are stronger than you know. Kaya kahit ano man ang mangyari, saan man kayo makarating, anong klaseng sitwasyon man ang pupuntahan ninyo, everything will be well, no? All is well. Magtiwala lang kayo, Gemini, sa sarili ninyo, sa kakayanan ninyo, sa capabilities ninyo, and higit sa lahat, magtiwala kayo sa divine plan ng Panginoon para sa inyo, okay? Magtiwala kayo sa divine universe na kung saan man kayo papunta, dadalhin kayo kung saan ang best na posisyon or best na sitwasyon sa buhay ninyo, Gemini. Kaya sa una, oo, may discomfort talaga ang pagbabago, but eventually, you know, you will realize na that is the best situation para sa inyo at this time, no? So, good luck, Gemini, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome na welcome din po kayo. And thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. Tignan po natin ang mga messages for you today. Today is September 29. For Libra, we have self-care. Ayan, Libra, napaka-powerful ng panawagan na ito sa inyo. Mag-self-care kayo, okay? It's time for yourself naman to be, pampered, to be taken care of, kumbaga, no? While you are taking care of everyone in the family, everyone around you, also take care of yourself. Nay, wag ninyong kakaligtaan, wag ninyong maniniglect ang sarili ninyo.
lalo-lalo na ang inyong pangangatawan, lalo-lalo na ang inyong well-being. Always put that on top of your priority, Libra, no? Napakahalaga. Kasi maaring in the past, no, puro lang kayo trabaho, puro lang ang mga kapamilya ninyo, kaibigan, or kung sino man mga mahal ninyo sa buhay ang inaasikaso ninyo, inaalagaan ninyo. Pero yung sarili ninyo parang hindi ninyo nabibigyan ng oras, no? Kaya ngayon, this is a wake-up call for you, Libra, okay? Hindi masamang mag-alaga, mag-asikaso ng mga tao sa paligid, pero wag din ninyong kakalimutan na alagaan din ang inyong sarili, okay? We have windfall. Yay! My windfall. I feel na kaperahan ito, Libra. Merong swerteng parating dito pagdating sa inyong kaperahan. Maaring merong bigla-biglang dadating dito na regalo sa inyo, no? Maaring merong biglang may magbalita sa iyo na, Libra, may mana ka pala. Maaring ganon, ano? Maari din na this is a winning, no? Maaring panalo din ito sa mga game of chance, no? Yung bagay na to, kayong kaperahan na to, hindi ninyo ito pagsisigikapan or paghihirapan, Libra. Kusang dadating yan sa inyo. That is a gift from the divine. We have heavenly signs, ayan, and maybe you are being sent signs and symbols, no, and synchronicities dito para igabayan kayo, i-lead kayo papunta doon sa windfall na to, Libra. Yun ang akin napipick up dyan, no? Maring may mga opportunities dito na dadating that is going to lead you to this windfall, no? Para makuha nyo yan, maklaim nyo ang windfall na yan. Kaya pay attention to the signs, symbols, and synchronicities na napipick up din yung Libra, because there is an important message there, no? Kaya napakahalaga na kung ano man yung nakita ninyo, nasa tingin ninyo, that is a sign for you, you know, tignan ninyo kung anong ibig sabihin. Tignan ninyo, research ninyo, i-google ninyo kung ano ang meaning ng mga symbols na yan. There are so many signs and symbols na and synchronicities na ginagamit ang divine universe, no, and the rest of your spirit team para magpahatid ng gabay sa inyo, no? Maaaring makakita kayo dyan ng rainbow, makakita kayo ng feathers, makakita kayo ng coin, no, in an odd place and at odd time. Maaaring mga animals, no, makikita ninyo specific animals na laging makikita ninyo na hindi naman ninyo dating laging nakikita, yung mga ganun ba, no? Kaya ano, mararamdaman din ninyo na para sa inyo yan ang sign na yan or ang symbols na yan, Libra, na nagpapakita sa inyo, you know, dahil may isip ninyo na that is a sign for you. Kaya take note of that, no? We also have Eight of Wands. Ayan. So, Eight of Wands, very beautiful energy. This is wonderful opportunity, no? A wonderful news na parating sa inyo regarding opportunities. Maaring financial opportunities din ito. May balitang parating sa inyo na, you know, maghahatid ng ano. Sige, ba't kaya lumabas siya ng kusa? Sige, kunin natin. Nagmamadali siya. So, ayan. So, this could be travel as well, Libra, no? Maaring meron din travel plans ang iba sa inyo. Maaring meron na kayong nakahandang pag-alis. Maaring naghihintay na lang kayo ng flight ninyo. Naghihintay na lang kayo ng mga travel documents siguro ninyo for finalization na, yung mga ganon, ano? But definitely parang nakakasana yung travel dito na napipick up ko for some of you, no? So, maari din na may mga decision making kayo dito na gagawin na kailangan ninyong mag-decision agad, kailangan ninyong bigyan agad ng attention, no? Yung sitwasyon na yon. So, that is also something that I'm picking up. For Two of Swords, definitely, meron kayong decision making dito na kailangan ninyong bigyan ng pansin sa ngayon, no? Kasi ang ganap dito, no, ito si Eight of Wands, nagmamadali, mabilis ang energy niya, mabilis ang galawan dito. Pero si Two of Swords, nagta-time out, no? Nagta-time out siya, humihingi siya ng time out, naghihingi siya ng more time dito. Kaya ang pakiramdam ko dito,
yung procrastination dito sa pagdedesisyon, yung pagde-delay ng iba sa inyo dito, Libra, sa paggawa ng desisyon kung ano man ito, you know that is going to change, that is going to shift, there is going to be an energy shift dito at bibilis na yan. You are going to finally, come up with a decision dito at hindi ka na magpapatagal pa, Hindi mo na to papatagalin pa na pag-iisip kung ano ang magiging decision ninyo about something, So, yun ang ganap dito. What else for Libra? We have 6 of Swords. Yan. So, this is a moving on energy, Libra? Moving on energy. Meron kayong travel talaga dito, relocation, May travel dito na maybe related to trabaho, maaring related to pasyal, related to business, maaring may ganung ganap. For others of you naman, this is you walking away from something na medyo mahirap-hirap na sitwasyon, Now is the time that you are going to make a decision, Maaring yan ang importanteng decision na gagawin ninyo. Ang nakikita ko dito, this is related to love and romantic relationship, Na maaring meron kayong iiwanang relationship or person, Maaring ganun ang sitwasyon dito. But magdidesisyon na kayo na finally, ang may isip ninyo ngayon, aalis na kayo. Tatapusin nyo na kung ano man ang unhealthy situation na to, You are moving on with your life. You are choosing your life. You're choosing yourself. You're choosing your safety, Your happiness dito. Your well-being. Yun ang first priority ninyo dito. Kaya you are deciding na to leave this person or to leave this relationship or kahit ano pa man ang sitwasyon na to na very unhealthy na for you, Maaring toxic environment or toxic people ang kasama ninyo sa sitwasyon na to. And ngayon, yun ang maaring matagal ninyong pinag-isipan. And finally, you are going to decide ngayon na tutuloy mo na. Tutuloy mo na ang plano mo, ang naiisip mo na ito ang tamang gawin, Ang aalis ka na, iiwanan mo na yan. So, good luck, Libra, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo dito, welcome na welcome din po kayo and thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all, Aquarius. Tignan po natin ngayon ang mga mensahe for you, September 29. Retirement, Aquarius, ang iba sa inyo, magre-retire na yan. So, it's time na para i-enjoy naman ninyo ang buhay, di ba? Nang walang stress, kasi pag nagtatrabaho kayo, hindi na iiwasan talaga na at some point in our career, talagang super stressed out kayo. So, ngayon, gagraduate na ang iba sa inyo dyan, and you are going to embrace retirement and enjoy your retirement days and also retirement money. Windfall, yay! May biglang dadating na kaperahan sa inyo, Aquarius, Pero yung windfall na ito, hindi yung galing sa retirement kasi hindi ninyo ito paghihirapan na pera. Yung windfall na ito could be a gift, could be mana, maaari din ganon. It could be a win, then maaring ganon din sa mga game of chance, maaring ganon, So, may swerteng parating pagdating dito sa kaperahan. Kasi aside from the money that you are getting from your retirement money, meron din kayong regalo, from the divine universe, windfall of money. Yung bigla-bigla na lang dadating at hindi ninyo sukat akalain kung saan manggagaling yan. That can come from different sources as well, Aquarius, hindi lang isa. You are stronger than you know. Ayan. So, this is a reminder for some of you, Aquarius. Maaaring ang iba sa inyo may sitwasyon na yung parang pinanghihinaan kayo ng loob. Alam mo yun? Yung parang nakukulangan kayo ng tiwala sa sarili. Yung ganon na hindi ninyo mapursu
kung ano man ang gusto ninyong gawin or kung ano man ang mga plans ninyo, it's because maaaring ang napaghihinaan kayo ng loob. Kaya ito, go for it because you are stronger than you know, no? You will discover that as well kapag nandiyan ka na sa sitwasyon mo, Aquarius. Talagang lalabas dyan ang inyong courage and inner strength, no? Kapag nasa sitwasyon na tayo na kailangan nating ipaglaban ang mga bagay-bagay, ang mga tao, yung opinion natin, kailangan nating ipagpatuloy ang buhay, you know, dyan lumalabas ang pagka-resilient natin Dyan lumalabas ang inner strength and courage natin. Kaya, wag muna kayo mag-overthink, no? Baka nag-overthink, nag-overanalyze ang iba sa inyo, kaya napaghihinaan kayo ng loob, no? Just go for it, whatever it is, as long as alam ninyong it will be, you will be safe, maaring dyan kayo magtatagumpay, then just go for it. Kung sa pakiramdam ninyo magiging okay naman kayo, huwag kayong matakot. Okay? So, we have Knight of Swords. Ayan, everything is going to speed up. Dito, Aquarius, mabilis ang galawan ng lahat. Maaring may mga gulat factor dito na mga pangyayari sa buhay ninyo. Mga hindi ninyo sukat akalaing mangyayari ay maaring mangyari. Mga hindi ninyo pinagplanuhan, may maaring mangyayari, 'di ba? Yung mga ganon. Kaya sa mga sa mga pag-iisip, sa mga pagdedesisyon na it requires you immediate attention or decision, you know, para makasiguro kayo na nasa tamang daan pa rin kayo, tama pa rin yung decision ninyong gagawin, you know, kahit kailangan ninyong magmadali, no, hindi na kayo nakapag-isip pa ng mas matagal, you know, just check in with your intuition because intuition will always lead you to the right path. It will always lead you to the right decision, no? Aquarius, we have Three of Swords. Merong dito, sama ng loob, no? Yun ang akin napipick up dito. Sama ng loob, maaring frustration, maaring may separation din dito, maaring someone have, done something sa inyo na medyo nasaktan kayo, no? Dito kasi may dumudugo pa ang puso. So, maaring this is just very recent, no, Aquarius, na sama ng loob na nagawa sa inyo. This could be betrayal, no? Maaring gawa ito ng person ninyo, maaring gawa ito ng kaibigan ninyo, kapamilya, anyone na close to your heart, no? Kaya ang sakit ng kalooban ninyo, bonggang-bonggang masakit kasi mahal ninyo sa buhay ang maaring gumawa nito sa inyo. Na kung ano man ang sitwasyon, naloko kayo, pinagsinungalingan kayo ng bonggang-bongga, niloko kayo, you know, in any way, maaring may naririnig din akong pera, kaya maaring there is pera involved dito sa panlolokong ito sa inyo, maari din ganon, no? So, whatever this is, talagang tusok ang sakit, no, to your core, no? Nasaktan kayo ng todo dito, Aquarius. Kaya siguro merong ganito, merong you are stronger than you know. Kasi kailangan ninyong lakasan ang inyong loob dito so that you can, you can overcome this challenge sa buhay ninyo ngayon, no? This is not going to resonate with everyone, Aquarius, but just take as it resonates, okay? Mabilis ang mga pangyayari siguro dito with the Knight of Swords, no? Mabilis ang mga pangyayari dito, kaya maaring nagulat ka din, maaring hindi mo sukat akalain na may ganong mangyayari, or hindi mo sukat akalain na magagawa sa'yo ng mga mahal ninyo sa buhay ito, whatever this is, na talagang nakasakit ng inyong damdamin, no? Kasi maaring sa relationship issue ito, maaring may third party dyan, maaari din na panloloko ito involving pera sa inyo, kasinungalingan ang ginawa ng iba sa inyo, yung mga ganon. Kaya nasaktan kayo dahil minahal ninyo ang taong ito, no? Mahal ninyo ito, malapit sa puso ninyo ang taong ito. So it could be, yun nga, kapamilya, person ninyo, or maaaring kaibigan ninyo na very close to your heart ang may gawa nito sa inyo. But you are stronger than you know. Makakaya mo yan, Aquarius. This is just part of like spices ng buhay, no? For you to learn a lesson, no? To learn a lesson and to make you even stronger, no?
para mas ma-develop ang inyong inner strength and courage ninyo and resiliency dito. Kaya may mga ganitong nangyayari. It's part of life, okay? At malalampasan din ninyo yan. Isipin nyo na lang, no, na walang challenge or walang problema na pinapadala sa atin ang universe ng hindi natin kayang lampasan, no? There is an important lesson that we need to learn from this experience, kaya isa din yan sa dahilan kung bakit may mga nangyayaring ganito sa buhay natin in some at some point sa buhay natin, okay? We have Two of Wands. Ayan. So, nag-iisip kayo ngayon ng desisyon, no? You are planning. Dito, maybe that is still related dito sa Three of Swords. Maaring you are planning ngayon kung ano na ang susunod ninyong gagawin. What are you going to do next sa buhay ninyo with or without this person na nakasakit ng kalooban ninyo, no? So, you're making plans now kung ano ang maaring next move na gagawin ninyo dito sa sitwasyon na to, or maaring you are planning dito sa buhay ninyo kung ano na ang gagawin ninyong sunod para sa sarili naman ninyo, no? So, maaaring ganon. So, Aquarius, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.